Nagsimula ang kwento sa isang madugong battlefield. Maraming dugo ang dumaloy mula sa mga nakakalat na bangkay sa paligid. Ang natitirang buhay ay ang lalaking ito, siya rin ang ating bida. Lahat ng kanyang mga kasamahan at kaibigan ay namatay sa masalimuot na laban. Habang nakikipaglaban pa siya para sa huling pag-asa, narinig niya ang isang tinig mula sa kanyang pinakamalakas na kalaban. Hindi niya inaasahan na buhay pa ito. Ang nilalang na ito na may maraming pakpak ay tinatawag na Ahayute, isa itong higanteng nilalang na nagdulot ng sakuna sa lugar na ito. Ang mga higanteng ito ay lumabas lamang sa lugar na ito mga 20 araw na ang nakakaraan, at sa maikli nilang pag-iral, naghasik na sila ng pagkawasak ng walang dahilan. Hindi alam ng mga tao ang kanilang motibo, ngunit sinikap pa rin nilang pigilan ang mga ito. Galit ang ating bida sa nilalang na ito, na siyang dahilan ng pagkawasak ng empire. Sinabi ni Ahayut na hindi na magtatagal ang buhay niya at babalik na siya sa piling ng iba. Sinabi ng lalaking ito na patay na ang 2 iba pang higante na kasama niya. Ang pangalawang higante ay natalo ng mainit ang ulo na pulang dragon, sinunog ito sa pamamagitan ng hininga nito. At ang huli, nasil ng isang matandang tinatawag na Larehon. Ngumiti si Roman dahil gusto niyang matakot ang higante sa pakikipaglaban sa sangkatauhan, ngunit hindi umubra ang kanyang kasinungalingan. Alam ng mga higante ang kalagayan ng kanilang mga kasama, at kung gaano karaming tao ang namatay sa laban ng mga ito. Kaya nakakasigurado ito na patay na ang lahat ng iba pang malalakas na tao na katulad niya. Tinanggihan ni Roman ang sinasabi nito na ito na ang wakas, at handa pa siyang labanan sila. Pero alam na ng higante ang malalang pinsala na tinamo ng lalaking ito, at alam nitong malapit na siyang mamatay. Sinabi rin ni Ayute na natutuwa siya dahil sa ganito lang ang lahat magwawakas, dahil kung mas maaga lang napagtanto ni Roman ang kanyang kahusayan at inilaan ito sa pagsasanay, maaaring naging malaking sagabal siya sa kanilang layunin. Ngunit huli na para sa ganoong kaisipan, alam na ni Roman na magulo ang kanyang naging buhay. Kaya ayaw na niyang marinig ang mga sasabihin nito. Ngunit pinuri pa rin ni Ayute si Roman dahil sa kanyang nagawa. Sinabi nito na dapat na maging proud siya, ngunit sinabi din nito na lahat ng kanyang pagsisikap ay mauwi lamang sa wala, dahil ang mundong ito ay tiyak na patungo pa rin sa kanyang wakas. Pagkatapos ay sinabi ng higante na malapit na silang malunod sa liwanag ng mga bituin. Biglang tumigil ang pagsasalita ni Ayute nang putulin ni Roman ang ulo ng malaking nilalang. May malamig na tingin pa rin ang lalaki, batid niyang wala na siyang magagawa sa mga bagay na nangyari na. Matapos ito ay nawala ang adrenaline ni Roman at naramdaman ang pinsala sa kanyang katawan. Habang nahihirapan na kahit sa paghinga, ay naalala niya ang mga oras na unang nagtagpo sila ng kanyang mga kasama. Ang lalaking may marka sa kanyang mga mata ang unang lumapit sa kanya, at sumunod na ang iba. Lahat sila ay bumati at isinama siya sa kanilang grupo. Marami silang labanang pinagtagumpayan, pero ngayon wala na silang lahat. Nagtanong si Roman kung ano ang kanilang dahilan kung bakit pumunta sila sa lugar na ito kahit alam nilang sobrang delikado. Galit pa rin siya dahil alam niyang ginawa nila ito dahil sa kanilang pride. Isang kamalian, dahil dapat ay tumakas na lang sila nang makita nila ang sitwasyon, ngunit huli na ngayon, dahil lahat sila ay patay na. Ang tanging iniisip niya ngayon ay ang misteryo na siya lang ang kayang makapinsala sa mga nilalang na ito. Maaaring harapin ng mga higante ang pinakamalakas na espada ng Empire, ngunit hindi ang kanyang espada. Nagsisisi si Roman na hindi niya ito nalaman ng mas maaga. Iniisip niya na maraming buhay ang maaaring naligtas kung alam na niya ito noon pa. Bumaba ang kanyang ulo sa pagkatalo, habang nanlulumo ay biglang narinig niya ang mahinang tinig. Agad siyang tumayo dahil kilala niya ang tinig na yon. Doon ay natuklasan niya na may isang tao na nakaligtas sa pag-atake. Nakita niya ang isang babae na nakasandal sa malaking bato, ngunit hindi rin maganda ang kondisyon nito, dahil napansin niya na putol na ang isang kamay nito. Ngunit sa kabila nito ay natuwa siya nang makita ang Grand Commander na buhay pa. Siya ay si Grand Commander Adeshan, ang nangunguna sa misyon na talunin ang mga higante. Binibiro ni Roman ang Grand Commander sa itsura nito, pero nilabanan siya nito na hindi rin maganda ang hitsura niya. Tinanong ni Adeshan si Roman kung napatay niya si Ayut.
Kasunod nito ay kinumpirma ni Roman na siya nga ang pumatay sa higante, at bangkay nito ay makikita sa di kalayuan. Pagkasabi niya nito ay tumulo ang luha sa mga mata ni Adeshan sa tuwa. Nagpasalamat siya kay Roman sa kanyang ginawa. Hindi inaasahan ni Roman na makikita niya ang kanyang commander ng ganitong kahina. Nang makita ito ay binago niya ang kanilang usapan sa pagsasabi ng isang hiling sa kanyang Grand Commander. Sinabi ni Roman na gusto niyang magkaroon ng tamang libing ang mga namatay sa laban. Karaniwan sa giyera tulad nito, iniwan na lang o sinusunog ang mga bangkay. Ngunit sinabi ni Adeshan na hindi siya sigurado kung maipagkakaloob niya ito dahil hindi na mabuti ang kanyang kondisyon. Iniisip ni Adeshan na mas kaya ni Roman gawin ito. Ngunit mali siya nang biglang ubuhin si Roman at sumuka ng dugo, ipinakita lamang na pwedeng siyang mamatay sa kahit anong oras. Nagtanong si Adeshan kay Roman kung anong gagawin niya kung mabubuhay siya ngayon. Sinabi ni Roman na marami siyang mga bagay na gustong gawin, ngunit isang bagay lang ang lumabas sa kanyang isip. Inilahad niya na gusto niyang pumasok sa academy. Ito ay dahil sa sinabi sa kanya ng higante na hindi niya pinahalagahan ang kanyang kakayahan, at ang pinakamahalaga, ito ang huling kahilingan ng kanyang yumaong kapatid. Nais niya talagang mag-aral sa academy, ngunit parang hindi na ito mahalaga dahil sa tingin niya, magkakasama na sila sa langit. Sinubukan siyang aliwin ni Adeshan, na sinasabi na siguradong may search party nang paparating para iligtas sila. Ngunit sinabi ni Roman na wala nang silbi ito, dahil alam niya na hindi na siya magtatagal. Habang sila ay naghihintay ng kamatayan, biglang nagliwanag ang kalangitan, na nagpagulat sa dalawa. Nagtataka sila kung bakit biglang huminto ang ulan, ngunit sinundan ito ng matinding pressure na naramdaman sa buong lugar. Sumubok si Roman mag-isip kung ano ang nangyayari, hanggang sa makita niya ang isang bagay sa langit. Isang higante na may 8 pakpak, at ito ay kasama ng marami pang higante. Sila'y tulad ng mga nilalang na halos lumipol sa sangkatauhan, at ngayon ay dumating sila ng buong puwersa. Tumayo si Roman, at iniisip kung saan nanggagaling ang mga ito. Samantala nawasak ang pag-asa ni Adeshan, iniisip niya na ang 3 naunang mga higante ay ang wakas na, ngunit hindi pala. Natuklasan ng babae na wala siyang paraan para iligtas ang mundong ito kahit ito na ang kanyang ikatlong pagtatangkang gawin ito. Siya ay nababaliw at nalilito na, hindi alam kung ano ang gagawin, ngunit ibinalik siya sa katinuan ng mga salita ni Roman. Hiniling ng lalaki sa kanyang Grand Commander na gamitin ang kanyang telekinesis, at paliparin siya, dahil hindi abot ng kanyang espada ang mga higante. Nagulat si Adeshan. Hindi niya maunawaan na ang kanyang kasamahan ay nais pa ring makipaglaban sa mga nilalang na ito, kahit na sa kanilang dami at matinding kapangyarihan. Inilabas ni Roman ang kanyang espada, at ipinangako na gagawin pa rin niya ang kanyang makakaya upang palayasin ang mga ito, hanggang sa kanyang kamatayan. Natuklasan ni Adeshan na hindi pa rin sumusuko si Roman. Ang attitude din niyang ito ang nagdala sa kanya hanggang sa sandaling ito. At ang kaisipang ito ang nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa, iniisip niya na si Roman ang susi sa pagtalo sa mga halimaw na ito. Tinawag ni Adeshan ang atensyon ni Roman. Lumapit ang lalaki kay Adeshan, itinagilid ang kanyang ulo patungo sa kanyang Grand Commander. Sa kasinabihan na tigilan ang pagsasalita, ngunit nagulat siya nang bigla siyang hinalikan ng Grand Commander, hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Samantala nilabas ng Grand Commander ang isang asul na orb mula sa kanyang bibig, at ito'y inilipat kay Roman. Hindi alam ng lalaki kung para saan ito. Lumapit si Adeshan at bumulong ng isang bagay sa kanyang tenga. Sinubukan niyang magtanong ng mas maraming detalye, ngunit tuloy-tuloy ang bulong ng babae. Nang matapos ito, nagtanong si Roman, at ipinaalam naman sa kanya ni Adeshan ang nangyari, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon nang marinig ang huling hiling nito. Hiniling ng babae kay Roman na kung sakali mang magtagpo sila ulit, ay sabihan niya siya na huwag gumawa ng kahit anong kabaliwan at maging mananahi na lamang. Ang huling kahilingang ito ay nagpatulala kay Roman, ngunit nagsimula ng maghanda ang mga higante sa likod ng isang uri ng atake. Ito ang unang beses na nakakita siya ng ngiti mula sa kanyang Grand Commander. Bigla'y nagliwanag ang paligid at dumiretso ito sa kanilang dalawa. Sa puntong ito ay tinamaan na sila ng atake ng mga halimaw,
At ang natira na lamang pagkatapos ay ang asul na orb na inilipat kay Roman. Pagkatapos nyon, nagbukas na muli ang mga mata ni Roman, ngunit ngayon ay iba na ang kanyang paligid. Ang langit ay kulay asul at hindi na siya napapalibutan ng mga bangkay. Pagkatapos nito ay hinanap pa ni Roman ang kanyang Grand Commander, ngunit wala na ito sa paligid, sa halip ang naroroon ay ang mapayapang tanawin. Nang makita niya ang mga batang naglalaro sa tabi ng ilog, doon niya napagtanto kung ano ang nangyari. Ang lugar na ito ay tinatawag na Nimbuten, ang kanyang lugar ng pinagmulan. At ito ang unang araw ng kanyang regression. Masakit pa rin ang ulo ni Rowan mula sa lahat ng impormasyon. Iniisip niya na totoo pala ang mga sinabi ng Grand Commander bago sila atakihin ng mga higante. Gumawa siya ng isang bagay na nakakapagbalik ng oras, at ito ay isang asul na orbi na pinasa niya kay Roman. Pinaliwanag ni Adeshan na ang asul na orb na ito ay kayang ibalik ang oras. Sinabi rin niya ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay bago niya makuha ang orb. At na siya ay isang simpleng mananahi lamang, ngunit dahil sa kapangyarihan ng orb, nagbalik siya sa nakaraan at naging commander ng empire. Ang orb na ito ay para lamang sa pagbalik ng oras, at 3 beses nang ginamit ito ni Adeshan. Ibinigay niya ito kay Roman upang magamit nito ang ika-4 na pagkakataon. Naniniwala siya na nasa kamay ni Roman ang lakas upang pumatay sa mga higante, at na siya ang susi sa pagpigil sa pagwawakas ng mundo. Sinabi rin ng babae kay Roman na ang pagkakataong ito ay magbibigay sa kanya ng mas maraming oras upang mapabuti ang kanyang mga kakayahan at tuparin ang pangarap na pumasok sa academy. Inirekomenda rin ng Grand Commander Adeshan ang pinakamahusay na akademya na dapat puntahan ni Roman, at ito ay ang Philion Academy. Isang lugar na puno ng mga taong makakatulong sa kanya na maging mas malakas. At tulad ng nabanggit kanina, mayroon ding huling-hiling ang babae kay Roman. Nais niyang ipaalala sa kanyang batang sarili ang pangarap niyang maging mananahi. Sa kasalukuyang panahon, nalilito pa rin ang lalaking ito. Iniisip niyang baka ito'y isang panaginip lamang, kaya't sinubukan niyang gisingin ang sarili sa pamamagitan ng pag-untog sa ulo niya sa puno. Pagkatapos nito ay naiisip niya na kung totoo nga ang lahat ng ito, hindi niya alam kung ano ang uunahin. Subalit habang sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, naalala niya ang isang mahalagang bagay. Kinuha niya ang patpat na malapit sa kanya, at agad na tumakbo si Roman pabalik sa kanilang bahay. Dahil ito ang panahon na ang kanyang kapatid ay buhay pa at malusog. Dumaan siya sa kumpulan ng tao, labis siyang natutuwa dahil sa kanyang pananabik sa pagkikita nilang muli ng kanyang kapatid. Habang tumatakbo papalapit sa kanilang bahay, ay hindi mawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ngunit habang siya'y nagmamadali, napansin niyang may kakaiba at huminto siya. Nakita niya ang ilang batang lalaki na nangbubuli sa isang tao. Ang malas na bata ay nakabitin ng patiwarik na posisyon ang katawan, samantala nakilala niya ang mga lalaking ito, at iniisip na hindi pa rin nagbago ang mga ito, kahit noong kabataan pa nila. Naisa na niyang ituloy ang pag-uwi, ngunit may isang bagay na kumuha ng kanyang pansin. Napansin niya na ang bata ay hindi nakabitin gamit ang tali, kundi gamit ang mahika. Tiningnan ni Roman ang paligid para hanapin ang taong may kakayahang gumamit ng mahika. Alam niyang ito'y isang bihirang kakayahan, dahil napakalaking tulong ito sa labanan. Doon niya nakita ang isang tao na may kulay pulang buhok na siyang gumagamit ng mahika. Samantala napapaisip ang batang gumagamit ng mahika kung gaano katagal pa niya ito gagawin, dahil kung magpapatuloy ito, ay may masamang mangyayari sa bata. Sa sandaling ito ay nakikiusap na ang bata sa mga bully na palayain na siya. Sinabi din niya na wala na siyang pera, at ang gamot ng kanyang ina para sa buwan na ito ay napakamahal. Sinabi ng lalaking may kulay gintong buhok, na tila pinuno ng grupo, na wala siyang pakialam sa ina ng bata. Binato niya ito at sinabihan na kung talagang gusto niyang maging mabuting anak, dapat ay kumita siya ng mas maraming pera para sa buwan na ito. Kasabay nito ay tumawa lang ang ibang lalaki sa kanilang napapanood. Kasunod nito ay itinuon ng bully ang kanyang pansin kay Asel. Sinabihan niya ito, na dahil hindi pa rin ito natatauhan, ay dapat itong itaas pa sa tuktok ng puno. Sumubok si Asel na tanggihan ang utos,
dahil kung gagawin niya ito ay maaaring mamatay ang bata kung ito ay mahulog, ngunit tinanggihan siya nito at pinagbantaan pa. Kaya wala siyang magagawa kundi ang sumunod, dahil kung hindi niya susundin ang utos, ay siya ang mapapahamak. Habang tinatakot ng bully si Asel, iniisip niya kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Nagsimula lamang ito sa kanyang pagnanais na ipakita sa lahat na magaling siyang gumamit ng mahika. Habang nanginginig ang mga kamay ni Asel, naisa na niyang sabihin sa bully na hindi niya gagawin ang utos nito. Sa sandaling sasabihin niya na ito, ay may isang malakas na palo ang tumama sa kanyang ulo. Kasunod nito ay sinabihan ni Roman si Asel na itigil ang paggamit ng mahika, dahil maaaring mapahamak ang bata. At dahil nawala na ito sa focus, ay bumagsak ang bata sa lupa. Galit na galit ang bully kay Asel, at sinimulan siyang sigawan, ngunit habang nangyayari ito, ay may humarang sa pagitan nila. Sinabihan ni Roman si Asel na huwag pansinin ang bully, at makipag-usap lamang sa kanya. Tinanong niya si Asel kung saan niya natutunan ang telekinesis magic. Ginawa niya ito nang hindi pinapansin ang galit na bully. Sinabi ni Asel na binili lang niya ang isang mura at maruming grimoire mula sa isang naglalako na nagtitinda. Namangha si Roman dahil sa kakaibang kakayahan na ito na nagmula sa isang mumurahing bagay. Naisip pa niya na kailangan niyang higit na masuri ang mga kakayahan niya dahil tiyak na makakatulong ito sa kanyang paglaban sa mga higante sa hinaharap. Ngunit sa sandaling ito ay bigla siyang nawala sa kanyang pag-iisip nang marinig niya ang isang pamilyar na tunog. Nakita ni Roman na may bitbit na espada ang bully. Sobrang galit na ang bully at tumaas lalo ang galit nito kay Asel. Nagtaka si Roman kung saan nakuha ng batang ito ang mahabang espada. Napansin niya rin ang masamang postura ng batang ito at dahil hindi ito malakas, hindi nakarating sa kanya ang atake ng bully. Maging si Roman ay nagulat dahil madali lang niyang naisantabi ang pag-atake nito. Alam ni Roman na kahit na bumalik siya sa kanyang mas bata pang sarili, may isang bagay na hindi nagbago ang kanyang battle sense na kanyang napaunlad sa kanyang nakaraang buhay. Sinubukan ng lalaking may buhok na kulay ginto na magbigay ng palusot at sinabing sinuwerte si Ronan ngayon, kaya susubukan niyang patawarin siya, ang kailangan lang niyang gawin ay lumuhod at magmakaawa sa kanya. Ngunit bilang parusa ay puputilin nito ang isa niyang kamay. Sinubukang di pansinin ni Roman ang mga ito, subalit lumampas na ang bully nang isama sa kanyang banta ang kanyang kapatid. Sinabi sa kanya ng bully na alagaan niya ang kanyang kapatid sakaling mamatay si Roman ngayon. Naubos na ang pasensya ni Roman na makinig pa sa karagdagang pangbubuyo. Agad niyang ginamit ang patpat na kanyang hawak at inatake ang bully. Nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa tainga ng lalaking ito dahil sa mabilis at tumpak na atake. Nawala na ang tainga ng lalaking ito nang maunawaan niya ang nangyari. Nabitiwan niya ang mahabang espada at nagsimulang sumigaw sa sakit. Natatakot din ang ibang kasama niya. Lumapit si Roman sa bully na may seryosong mukha pa rin, saka tinanong ito kung gusto na ba niyang mamatay. Sa sandaling ito, alam na ng bully na nagkamali sila at malinaw sa paningin ng mga ito kung sino ang nanalo sa laban. Susugod na sana sila para tulungan ang kanilang leader, ngunit natakot silang lumapit kay Ronan. Dahil nakita nila na naputol ni Ronan ang isang tenga ng kanilang pinuno gamit lamang ang kanyang patpat. Tinawag ni Ronan ang mga kasama nito, at sinabi na kung ayaw nilang matulad sa pinuno nila, ay kunin na nila ito at magsimula ng tumakbo. Subalit bago sila makatakas, iniutos ni Ronan na iwanan ang lahat ng perang ninakaw nila mula sa bata. Dagdagan nila ito bilang bayad sa pagiging bad mood niya dahil sa kanila. Sa pagkakaalam ng mga ito na wala silang pag-asa na manalo kay Ronan, kaya't agad na sumunod ang mga ito. Matapos ang ilang minuto, ibinalik na niya ang pera sa bata. Sinabi ng bata kay Ronan na sobra-sobra na ito kumpara sa ninakaw ng mga bully sa kanya. Ngunit sinabihan siya ni Ronan na pwede niyang itago ang buong halaga dahil sapat na sa kanya ang espada at hindi na niya kailangan ang pera. Binanggit din niya na hindi na niya kailangang mag-alala na maghihiganti ang mga yon dahil siya na ang bahala sa kanya. Nagpasalamat ang batang ito ng buong puso kay Ronan, ngunit pinatitigil na siya ni Ronan at pinauuwi na sa kanila. Habang nag-uusap sila, si Asel na nakatayo lang malapit sa kanila,
ay biglang humingi ng paumanhin sa bata. Sinabi niya na takot lang siyang sumalungat sa mga utos ng mga bullies, kaya niya nagawa yon. Hindi na nakakapagsalita ang bata sa pagsisisi ni Asel. Sinabi niya na alam niya na ang kalagayan ni Asel. At alam niya na biktima lang din siya ng mga bully, pagkatapos ay ngumiti siya, at sinabi kay Asel na hindi niya iyon kasalanan. Kasunod nito ay tinanggap niya ng buong puso ang paumanhin ni Asel. Pagkatapos nito, nagpaalam na ang bata kay Roman at Asel, at iniwan ang dalawa na mag-isa. Tiningnan ni Ronan si Asel ng ilang saglit. Kasunod nito ay ngumiti siya, dahil naisip niya na hindi talaga ito masamang tao. Pagkatapos nito, biglang nagsalita si Ronan at ipinaalala ang tungkol sa transaksyon na nais niyang gawin kasama si Asel. Nagulat naman si Asel, at agad na sinabi na naalala niya ito. Kasunod nito, sinabi niya kay Asel na dapat silang magtagpo ulit dito sa loob ng 3 araw. Sumubok si Asel na magtanong ng higit pa, ngunit hindi ito sinagot ni Ronan at sinabi na busy pa siya. Ngunit bago tuluyang makaalis si Asel, nagpaalala si Ronan, na sinasabi na alam naman na niya siguro kung ano ang mangyayari kung hindi siya darating. Kasabay nito ay pinakita niya ang kanyang espada kay Asel, na labis na nagdulot ng takot dito. Pagkatapos ng banta na ito ay iniwan na niya si Asel, na nakatulala pa dahil sa mga nangyari. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Ronan sa harap ng kanilang bahay, dala ang ilang bulaklak para sa kanyang kapatid. Naalala niya na gusto nito ang mga ito, subalit dahil sa kanyang hiya, halos itapon na niya ito, ngunit nang gagawin niya na ito ay napansin siya ng kanyang kapatid, at binuksan ang pinto. Napahanga si Ronan sa boses ng kanyang kapatid, hindi niya alam kung ano ang gagawin, lalo na't nang namatay ito sa kanyang nakaraang buhay, ay iniisip niya kung ano ang gagawin niya kung magkita silang muli. Isa ito sa mga bagay na pinagsisisihan niya sa nakaraan niyang buhay, ngunit ngayon ay ibang-iba ang kanyang sitwasyon, dahil binigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ang kanyang kapatid ay nasa harap niya na may maliwanag at matamis na ngiti. Tuwang-tuwa ito nang malaman na maaga bumalik ngayon si Ronan. Pagkatapos, sinabi ni Ronan sa kanyang kapatid na bumalik na siya. Ito na lamang ang mga salitang nabanggit niya. Samantala ang kanyang kapatid ay agad na naghanda ng pagkain nila. Sinabi din ng kapatid niya na hindi niya maisip na darating ang araw na tatanggap siya ng bulaklak mula kay Roman. Ang pangalan ng kapatid niyang ito ay si Errol. Malinaw na masaya si Errol sa simpleng regalo mula kay Ronan. Tinanong ni Ronan ang kanyang kapatid tungkol sa kanyang edad ngayong taon, at nalaman niyang 22 na siya. Kinailangan niyang itanong ito, dahil na-curious siya tungkol sa kasalukuyang timeline ng mundo na ito. Pagkatapos nito ay naisip ni Ronan, na mayroon na lamang siyang 10 taon, bago sakupin ng mga higante ang kanilang mundo. Sa sandaling ito ay lumapit si Errol kay Ronan, at pinakiramdaman ang kanyang temperatura. Nagtataka siya kung bakit kakaiba ang kinikilos ng kanyang kapatid ngayon. Sa kabilang banda naalala ni Ronan na ito pa rin mismo ang Errol na naaalala niya, masigla, mabait, at maalalahanin. Nais pa niya sanang patagalin ang sandaling ito, ngunit naalala ni Ronan na may mga bagay pa siya na kailangang gawin. Sa sandaling ito ay ipinaalam niya kay Errol na mayroon siyang sasabihin sa kanya. Agad naman siyang naalarma nang makita ang pagkaseryoso ng kapatid. Sinabi ni Ronan na plano niyang pumasok sa akademya. Hindi agad na-gets ni Errol ang impormasyon, ngunit nang maunawaan ito, ay nagliwanag ang kanyang mukha sa sobrang tuwa sa sinabing ito ng kanyang kapatid. Sa mga oras na ito ay tumakbo si Errol paloob ng bahay, at nagsimulang halukayin ang mga gamit na tila hinahanap ang isang bagay. Makalipas ang ilang sandali, dinala na niya ang isang malaking kaldero. Ito ang regalo ni Errol para sa kanya. At ito ay puno ng mga barya. Labis ang pasasalamat ni Ronan sa kanyang kapatid, ngunit sinabi niya na kulang pa ang halaga ng perang ito. Kasunod nito ay sinabi ni Ronan ang pangalan ng akademya na nais niyang pasukan, ang Imperial School Philin Academy. Nang marinig ito ni Errol ay nagulantang siya, at napahagulgol sa tuwa. Kilala ang Philin Academy bilang pinakamahusay na edukasyonal na institusyon sa imperyo. Punito ng mga natatanging guro mula sa buong mundo, at may malaking pondong pinansyal mula sa imperyo. Kilala din ito bilang puk ng mga bayani. Dito nagtapos ang Grand Commander Adashin,
dito din nag-aaral ang espada ng Shalin. Kahit si Winter, ang masamang kriminal ay nanggaling din dito. Alam ni Ronan na ang mga taong ito ang nagtagumpay laban sa mga Giants. Inirekomenda ito mismo ni Adeshan. Ngunit may problema, alam niyang mataas ang standard at bayad sa entrance ng akademya na ito. Pero hindi ito naging hadlang kay Ronan, lalo na't buong puso siyang sinusuportahan ng kapatid. Dahil dito, mas naging determinado siya na ipakita sa kanyang kapatid na kaya niyang pumasa sa entrance exam at pumasok sa akademya. Subalit bago niya ito magawa, nakita ni Ronan ang isang tao sa daan. Hindi niya inaasahan na narito ang taong ito. Si Asel, tinawag pa nga niya itong Mel, ngunit agad itong itinama ni Asel. Dumating si Asel dala ang pangamba mula sa banta ni Ronan, pero hindi talaga iyon ang ibig sabihin ni Ronan. Pero dahil narito na si Asel, sinabi ni Ronan na magiging abala sila ngayong gabi, dahil magkukonduct siya ng kanyang pagsusulit. Nakakalito ito para kay Asel, dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng pagsusulit ngayon. Inilahad ni Ronan na nais niyang gamitin ni Asel ang kanyang telekinesis, at gustong itaas siya ng mataas. Nagsikap si Asel na ipaliwanag na delikado ito, ngunit sinabi ni Ronan na sigurado siyang ligtas ito, basta't susundan lang ang kanyang mga utos. Nagsimula si Asel na ihanda ang kanyang spell, ang Invisible Hand, at ginamit ito kay Ronan. Nabigla si Ronan nang maramdaman niya ang magic sa kanyang katawan, at unti-unti siyang itinaas ni Asel. Sobrang saya ni Ronan, dahil talagang mataas nga ang kanyang naabot. Ang pakiramdam na ito ay parang ang spell na natanggap niya noong siya ay nakikipaglaban sa napakalaking nilalang. Bagaman kulang pa ito sa taas at katiyakan, pinayagan ng telekinesis ang ating pangunahing tauhan na makipagsabayan sa mga higante. Kasama ang misteryosong kakayahan niya, ito na lamang ang kailangan niya. Ngumiti si Ronan, dahil hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng kasama sa kanyang paglalakbay ng maaga. Si Asel na ngayon ang pinakamahalagang bagay na kailangan niya sa kanyang magiging laban sa mga higante. Matapos ang ilang sandali, nahihirapan na si Asel sa pagpapanatili ng kontrol, ngunit sinabihan siya ng ating pangunahing tauhan na tiisin ito ng kaunti, dahil gusto niyang suriin pa ng kaunti ang kakayahan niyang ito. Sa sandaling ito ay inilabas ng ating pangunahing tauhan ang kanyang sandata, sa kanya itinapon ito sa hangin. Biglang nagulat si Asel sa kanyang nakita, napagtanto niya na ang ating pangunahing tauhan ay tinanggal ang kanyang telekinesis skill. Sa paglanding ni Ronan, tinanong siya ni Asel tungkol sa kilos na ginawa niya. Ito ang unang beses niyang makakita ng isang tao na nagtatanggal ng mana, ngunit hindi nasagot ang kanyang mga tanong dahil hindi rin alam ni Ronan kung bakit nangyayari ito. Iniisip ni Ronan na ang kanyang misteryosong kakayahan ay isa ring bahagi ng kanyang misyon at kailangan niyang alamin ang katotohanan tungkol dito. Sa ngayon, ang kanyang hula ay ang kanyang espada ay maaaring magputol ng mana, ngunit hindi niya kailangang magmadali sa pag-ala nito dahil kailangan pa niyang mag-focus sa isang mas mahalagang bagay. Matapos ang mabilisang pagsusuri, sinabihan ni Ronan si Asel na pumasa siya. Binigyan niya si Asel ng karagdagang bag. Sinabi ni Ronan na mayroon silang gagawin bago mawala ang buwan. Napakahalaga ng bagay na ito at itinuturing niyang unang pahina sa kanyang biografiya. Ipinagpatuloy ng dalawang ito ang kanilang paglalakbay. Sinabihan din niya si Asel tungkol sa plano niya na pumasok sa Philan Academy. Sinubukan niyang kumpirmahin kung totoo ang naririnig niya dahil ang tinatanggap lang sa akademyang ito ay ang mga elite na taga-imperyo. Nainis si Ronan dahil paulit-ulit na tinatanong ni Asel ang parehong bagay. Sinabi niya sa kanya na totoo ang plano na ito, ngunit tinanong pa rin siya ni Ronan kung gusto rin niyang pumasok sa akademya. Samantala naisip ni Asel na gusto niya ding pumasok, ngunit ang problema ay wala siyang kahusayan, bukod pa roon, alam niyang duwag siya at masyadong mahiyain. Naiinis na si Ronan sa mga kaisipan niyang ito, kaya tinanong niya si Asel kung gusto niyang mamuhay ng ganoon habang buhay. Ang tanong na ito ay nagbigay ng biglaang realisasyon kay Asel. Inisip niya na talagang sayang ang kanyang talento. Hindi itinanggi ni Ronan na mayroon nga siyang mga negatibong katangian. Inamin niyang si Asel ay madalas magpakita ng hilig sa pag-iyak at takot, pero okay lang ang lahat ng iyon, dahil may pagkakataon pa siyang baguhin ang lahat ngayon.
Pinaalala rin ni Ronan kay Asel na ang oras ang pinakamahalagang yaman sa mundong ito. Lahat ng oras na lumilipas ngayon ay hindi na maaaring baguhin, at kung hindi magbabago si Asel ngayon, pagsisisihan niya ito balang araw. Alam niya ang ibig sabihin ng lahat ng mga pahayag na ito, dahil batay ang mga ito sa kanyang mga personal na karanasan. Ang kanyang nakaraang buhay ay puno ng panghihinayang. Samantala tinanong ni Ronan si Asel kung kaya niyang gawin ang mga pagbabagong ito. Sa pananaw ni Asel, hindi niya inakala na may ganoong pag-aalala si Ronan para sa kanyang kaligtasan at hinaharap, ngunit dahil hindi ito sumagot sa mga tanong ni Ronan, nagpatuloy si Ronan sa paglakad. Doon na nga, sinabi ni Asel ang hinihintay niya. Sinabi nito na gusto niyang magbago at sasama siya kay Ronan patungo sa Philin. Lumingon si Ronan kay Asel at sinabihan siyang ito ang unang pagkakataon na naging matapang siya. Ngunit ang lahat ng ito ay plano na ni Ronan mula pa sa simula, at patunay nito ay ang makikita sa kanyang mukha. Pagsapit ng gabi, magsisimula na ang kanilang unang misyon. Pagkatapos ng briefing ni Ronan kay Asel, ay binabantayan na nila ang isang bagay. Ito ang unang pagsubok na kinakailangang lampasan ni Asel. Dinala niya si Asel sa unang kalaban na kinakailangang pagtuunan niya ng kanyang kasanayan, wala iba kundi ang Lunar Goblin. Sa sandaling ito ay makikitang natutulog ang lahat ng mga goblin. Dahil dito ay may kakaibang ngiti si Ronan, dahil sa tingin niya ito ang tamang oras para isagawa ang kanilang plano. Sa kabilang banda si Asel ay pinagpapawisan na sa kanyang narinig mula kay Ronan. Kasunod nito ay naglabas si Ronan ng nakakatakot na ekspresyon nang sabihin niya kay Asel na sisimulan na nila ang kanilang misyon. Ang mga Lunar Goblins ay isang uri ng halimaw na madalas lumitaw sa lugar na ito. Nakikilala sila ng mga tao dahil sa kanilang kulay na dilaw, ngunit ang nagpapaiba sa kanila mula sa iba pang mga goblin ay ang kanilang pagkahilig sa ginto at iba pang kayamanan. Karaniwan silang nang-aambush ng mga mangangalakal upang magnakaw ng kanilang yaman at mga kalakal, pagkatapos ay pagsasama-samahin nila ito sa isang lugar at magdiriwang. Karaniwang ginagawa nila ang mga pagdiriwang na ito kapag kabilugan ng buwan. At gaya ng kanilang plano, ay nakakita sila ng grupo ng Lunar Goblins. Samantala nagsisimula ng magsisi si Asel nang maunawaan ang tunay na layunin ng kanilang misyon. Inilahad ni Ronan na magnanakaw sila sa mga goblins ngayong gabi. Medyo nakakalito ito para kay Asel dahil ito ang unang beses na narinig niya ang tungkol sa pistang ito ng mga Lunar Goblins. Tinanong niya si Ronan kung paano niya nalaman ang impormasyong ito, ngunit hindi niya ito masagot. Dahil ang kaalaman niyang ito ay mula pa sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos, ay sinabihan niya si Asel na gamitin niya ang kanyang telekinesis skill upang ilipat ang lahat ng kayamanan patungo sa kanilang mga bag, ngunit sinabi ni Asel na hindi ito magiging madali. Dahil natatakot pa rin siya na magkamali at magising ang mga goblin, dahil ito ang sitwasyon na dapat talaga nilang iwasan. Kasunod nito ay sumubok si Asel na magtanong, at mag-isip ng mas mabuti tungkol sa plano, ngunit ang totoo ay natatakot lamang siya. Samantala si Ronan nang mapansin ito, ay sinimulang ipaliwanag kay Asel kung bakit kinakailangan nila na magtagumpay ang plano. Sinabi niya na dalawa ang kailangan nila para makapasok sa Philin Academy, at ito ay ang pera para sa matrikula, at tunay na karanasan sa pakikipaglaban. Ipinaliwanag niya na lahat ng mga aristokrat na ipinadala sa akademya ay nagsimula ng magsanay mula nang sila'y ipanganak, at kung gusto nilang manalo laban sa mga yon, ito lang ang paraan para magawa nila yon. Alam ni Ronan na kailangan nilang kumuha ng karanasan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanilang buhay. Ito ang pinaka-epektibong paraan, at ang Lunar Goblins ang perpektong kalaban para sa kanila. Ang misyon na ito ay magbibigay sa kanila ng pera at karanasan. Kapag nagawa nila ito ay parang nasapol na nila ang 2 ibon sa isang bato. Sa kabilang banda, wala nang nagawa si Asel kundi ang umiyak. Alam niya na tama ang mga sinasabi ni Ronan, at dahil dito, sinabi ni Ronan kay Asel na simulan na niyang gamitin ang kanyang telekinesis skill. Habang ang gabi ay nagpapatuloy sa katahimikan, unti-unti nang napupuno ang mga bag ni Ronan at Asel. Sa sandaling ito ay ilang mga bagay na lamang ang natitira sa loob ng kahon ng yaman ng mga goblins.
Sa puntong ito ay todo na ang pag-focus ni Asel sa paggamit ng kanyang kasanayan, dahil ayaw niyang magkamali. Samantala ngumiti si Ronan nang makitang matagumpay na nailipat ang lahat ng mga kayamanan sa kanilang mga bag. Kumikislap pa nga ang dalawang mga bag na ngayon ay napuno na, kaya sulit na sulit talaga ang misyon nilang ito. Binati ni Ronan ang kanyang kasama sa magandang trabahong pinakita niya, ngunit alam niya sa kanyang sarili na hindi talaga kaya ni Asel ang ganitong mga sitwasyong. Kaya naisip niya na mas mahusay pa ito kaysa sa kanyang inaasahan, kasunod nito ay nag-iba ang kanyang mga mata, at ngiti na parang isang demonyo, naisip niya na nakakuha siya ng maasahang alagad. Nagsimula nang magligpit si Ronan dahil tapos na ang kanilang misyon. Sinabi niya kay Asel na dapat na silang bumalik. Kailangan nilang magmadali bago pa magkaroon ng aberya. Parang nabati pa nga ni Ronan ito, dahil pagkasabi niya nito ay bigla na lamang may dalawang lalaki na tumatakbo sa kagubatan, habang nagtatangkang hulihin ang isang ibon. Ang malakas na sigaw nila ay nagpagulat kay Ronan at Asel. Nagtataka sila kung sino ang dalawang ito, at kung bakit gumagawa sila ng gulo sa loob ng kagubatan. Kasabay nito, ang ingay na ginawa ng dalawa ay gumising din sa mga goblin. Kasunod nito ay kaagad na tiningnan ng leader ng mga ito ang kanilang kayamanan, at sa sandaling ito ay napagtanto niya na ito ay naubos na. Nagpanik siya habang kinukumpirma ito, at agad na ipinaalam ito sa ibang mga goblin. Habang nag-uusap ang mga ito, at iniisip kung saan napunta ang kanilang kayamanan, napansin ng mga goblin ang dalawang tao na papaalis na sa kagubatan. Samantala si Ronan at Asel ay nagulat nang mapansin ito. Kasunod nito ay agad na sinugod sila ng mga goblin. Sa pagkakita ng panganib na paparating ay nagpanik si Asel, dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, kaya siya ay napaupo na lamang sa lupa dahil sa takot. Samantala nanatili si Ronan na kalmado sa kabila ng paparating na panganib. Sinabi niya na hindi sila atras, at itatapon ang kanilang mga bag pabalik sa mga goblin, dahil kung gagawin nila ito ay wala naman silang ibang paraan para mabayaran ang matrikula kung mawawala ang mga yaman na iyon. Sa sandaling ito ang mga halimaw ay malapit na, ngunit si Ronan ay masigla pa rin na nag-check ng kanyang sandata. Sa kanyang isip ay gawa ito sa murang materyal, ngunit alam niyang tatagal ito sa laban ng 15 atake. Ang problema nga lang ay nasa 30 ang bilang ng mga goblin na sumugod sa kanila. Habang pinagmamasdan ni Asel ang mga goblin na papalapit, ay binalaan niya si Ronan na mag-ingat dahil inatake na siya ng isa sa mga ito. Ngunit si Ronan ay nanatiling kalmado dahil para sa kanya, ang 15 atake ay sapat na para sa mga halimaw na ito. Pagkatapos ay gumawa siya ng malawakang atake, at 3 kaagad sa mga ito ang agad na napugutan ng ulo. Nabigla si Asel nang makita niya ang eksenang ito. Sinabi naman ni Ronan na mayroon pa siyang 14 na naatakeng natitira. Ang mga uwak sa paligid ng kagubatan ay nag-ingay nang makita ang nangyari. Inubos ng isang tao lamang, si Ronan, ang mga lunar goblins. Naipanalo niya ang laban sa lahat ng mga halimaw na ito. Akala ni Asel na labis itong imposible, ngunit hindi siya niloloko ng kanyang mga mata. Totoong nagawa ito ni Ronan. Naalala niya ang unang atake na ginawa ng ating pangunahing tauhan na agad na pumatay sa 3 goblin. Kasunod nito ay sumugod na ang mga natirang mga goblin, ngunit ngumiti lamang si Ronan, pagkatapos ay mabilis nitong inatake ang mga sumusugod na mga goblin, at isa-isang pinatay hanggang maubos na ang mga ito. At ang makikita na lamang ay ang mga nakakalat na walang buhay na katawan ng mga goblin. Habang natulala pa siya sa mga nasaksihan, ay tinanong siya ni Ronan kung ano pa ang ginagawa niya. Agad namang humingi ng paumanhin si Asel, ngunit ngumiti lamang ang ating pangunahing tauhan, saka sinabi kay Asel na dapat na niyang ayusin ang kanyang mga gamit dahil uwi na sila. Maaga pa ang gabi nang maglakad sila pabalik. Habang naglalakad sinabi ni Ronan na napagod siya sa naging laban niya, dumadagdag pa ang bigat ng mga bag na puno ng yaman na kanilang dala. Binanggit rin ni Ronan ang tungkol sa kanyang mga masakit na kalamnan pagkatapos lamang ng maikling laban sa mga goblin. Naisip niya na marahil ito ay dahil nasa proseso pa siya ng paglaki. Kaya pinlano niyang magkaroon ng masusing ehersisyo kinabukasan para palakasin ang kanyang mga kalamnan.
Samantala tinanong ni Asel si Ronan tungkol sa ingay na gumising sa mga goblin, ngunit wala ring alam si Ronan kung ano yon. Nang maalala niya ito ay naiinis siya lalo, dahil sa malakas na boses na biglang sumulpot, ay nasira ang kanilang perpektong plano. Iniisip pa nga niya na talagang wala sa katinuan ang mga taong iyon na sumisigaw sa kalagitnaan ng gabi, ngunit habang maayos na naglalakad ang dalawa pabalik ng bahay, may isang pana na nakatutok sa kanila, at pagkatapos ng ilang segundo, ang pana ay pinakawalan na, at ang target nito ay si Asel. Sa kabutihang palad ay nasalo ni Ronan ang pana bago ito tumama kay Asel. Nagpanik si Asel nang ma-realize kung ano ang muntik nang mangyari sa kanya, kung hindi nahuli ni Ronan ang pana. Sinimulan na ni Ronan ang pagsiyasat sa lugar, at nakita niya ang dalawang lalaki. Napansin niya na ang isa sa kanila ay may hawak na pana. Sinabi ng mga lalaking ito na tao pala ang kanilang napana, at mga bata pa. Galit na galit naman si Ronan, dahil tinawag siyang bata ng dalawang ito. Kasunod nito ay lumapit sila sa kanila, at nagsorry. Nag-imbento ito ng alibay na nakarinig daw siya ng ingay at inakala na ito ay halimaw, kaya't pinana niya ito. Samantala ang isa naman ay napansin ang yaman sa bag ni Ronan. Nagkatinginan ang dalawa at parang nagkaroon ng usapan. Habang nagdadahilan pa ang mga ito, ay pinatigil na niya ang kanilang pag-arte. Sinabi pa niya na hindi man lang nila maitago ang kasakiman sa kanilang mga mata. Kasunod nito ay nagkaroon na ng seryosong ekspresyon si Ronan, pagkatapos ay tinanong niya ang pagkakakilanlan ng dalawang ito. Hindi inaasahan ng dalawa ang ganitong reaksyon mula sa mga bata. Ang may hawak ng pana ay dahan-dahang lumapit kay Ronan. Sinubukan niyang magkaroon ng maliit na usapan habang inihahanda ang kanyang nakatagong sandata, at pagkatapos ng ilang segundo, ay sinubukan na niyang atakehin si Ronan. Habang ginagawa niya ito ay ibinunyag niya ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Sinabi niya na sila ay kasama sa grupo na tinatawag na Kaliboro. Sa pagkarinig nito ay naalala ni Ronan kung ano ang grupo na ito, kaya't sa kanyang galit ay hinuli niya ang kamay ng lalaki at pinigil ang atake. Kasunod nito ay mabilis ding nagsagawa ng counter-attack si Ronan, dahil sa atake niyang ito ay agad na nawalan ng malay ang kalaban. Samantala nakita ng isa pang lalaki ang nangyari sa kanyang kasamahan, kaya't nagmadali rin itong sumugod. Ngunit napansin ito ni Asel, kaya ginamit niya ang kanyang telekinesis skill habang tinatawag ang atensyon ni Ronan. At sa huling sandali, ay nagawa niyang ilabas ang kanyang spell patungo sa kanilang kalaban. Napatigil niya sa kanyang kinatatayuan ang lalaki, na hindi alam kung bakit hindi siya makakilos. Ngumiti naman si Ronan nang makita ito, dahil lubos siyang natuwa sa ginawang hakbang ni Asel. Hindi naman sinayang ni Ronan ang pagkakataon na ginawa ng kanyang kaibigan, at sinipa ang sandata ng kalaban. Kasunod nito ang matalim na punyal ay bumagsak sa kanyang mga kamay, at ginamit niya ito upang tapusin ang lalaki. Hindi maintindihan ng kalaban kung ano ang nangyari, at napatanong na lamang kung sino ang mga ito. Ngunit hindi niya na narinig ang sagot sa tanong niyang ito, dahil isang malakas na sigaw ang narinig sa buong kagubatan, bilang tanda ng kanyang pagkamatay. Samantala, matapos masaksihan ang lahat ng nangyari, ay tinanong ni Asel si Ronan kung patay na ang kanilang kalaban, kaya sinabi ng ating pangunahing tauhan na dahil wala siyang balak na magpatawad sa mga taong nagtangkang pumatay sa kanila. Dagdag pa sinabi din ni Ronan, na ang dalawang ito ay miyembro ng grupong tinatawag na Kaliboro, isang pangkat na kilala sa kanilang mahabang kasaysayan ng paglahok sa halos lahat ng uri ng krimen na maaaring isipin. Bukod dito, may kasaysayan din sila bilang ang pinakamasamang grupo ng mga sindikato na gumagala sa Empire. Sinabi ni Ronan kay Asel na kinakailangan nila itong gawin, dahil kung hindi ang kanilang mga lamang loob naman ang manganganib na maging bahagi ng kalakaran ng Kaliboro, at ang kanyang katawan, ay baka ibinaon na lang kung saan. Isa itong krimen na di dapat palampasin, lalo na't alam na nila ang kanilang pagkakakilanlan. Habang sila'y paalis na sana sa lugar, naramdaman ni Ronan ang isang presensya, kasunod nito ay nakita ng dalawa, ang isang bag na biglang nagsisimulang lumundag at gumalaw mag-isa. Lumapit sina Ronan at Asel sa bag para tingnan ito, iniisip na baka isa itong hayop na nanganganib maging biktima ng pangangaso. Nang binuksan ni Ronan ang bag ay may mga mata na bumulaga sa kanya, pagkatapos ay lumipad ito palabas.
Ang asul na ibon na ito ay ngayoy lumilipad na sa itaas ng dalawa. Namangha si Asel sa nilalang na ito, dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng asul na ibon. Sinabi ni Ronan na ganun din ang kanyang nararamdaman, habang ang asul na ibon ay lumilipad sa harap nila. Napansin ni Ronan ang kadena na nasa paa nito. Alam ni Ronan na itong kadenang ito ay ginagamit para sa pangangaso ng kaliboro. Ang pangunahing layunin nito ay guluhin ang mana ng may suot at pigilan ang kanilang kilos. Naalala niya na karaniwang ginagamit ang item na ito sa mga espesyal na okasyon, lalo na kapag hinahabol nila ang mga kakaibang nilalang. Kaya naisip niya na marahil ang asul na ibon na ito ay isang misteryosong nilalang. Habang nasa gitna ng pag-iisip, isang misteryosong boses ang bigla nilang narinig mula sa nilalang na ito. Kasunod nito ay nagkaroon ng magic circle sa may ulo nito pagkatapos ng ilang segundo. Ang boses ay lumakas at ito ay nagsabing may koneksyon na sa wakas. Ang pangyayaring ito ay nagpagulat sa dalawang ito. Samantala si Asel ay natakot at inakala na nagsasalita ang ibon, ngunit sinabi ni Ronan sa kanya na ito ay dahil sa communication magic na nakalagay sa ibon. Kasunod nito ay tiningnan ni Ronan ang bag kung saan ito dating nakakulong. Napagtanto niyang maaaring may kapangyarihan itong hadlangan ang mana, kaya ngayon lang lumabas ang communication magic. Pagkatapos nito ay tinanong ni Ronan kung siya ba ang may-ari ng ibon. Kasunod nito isang misteryosong nilalang ang ipinakita, ito ang may-ari ng boses na nagmumula sa magic circle. Nagpakilala siya bilang Varen, at kasalukuyan siyang nagsasaliksik tungkol sa mga fantastical beast sa institusyon. Sinabi niya kay Ronan at Asel na ang ibon na ito ay tinatawag na Marpes, at matagal na niyang hinahanap ang koneksyon niya dito, ngunit hindi siya nagtatagumpay. Kasunod nito ay nagtanong si Varen tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Sinabi naman ni Ronan na sila ay naglalakad-lakad lamang sa lugar. Hanggang sa ikinuwento na niya ang naging laban nila, kontra sa mga mangangaso na kanilang nakaharap, at inamin na ang mga ito ang nagkidnap sa ibon. Halos ikwento na rin ni Ronan kung paano niya iniligtas ang ibon, ngunit nagdalawang isip siya. Dahil masyadong marahas ito, at hindi tama na i-share ito kay Varen. Sinabi na lang niyang nailigtas nila si Marpes, laban sa mga mangangaso. Hindi inaasahan ni Varen na may mangangaso na makakatarget sa kanyang fantastical bird. Sinabi niya na siya ay may utang na loob sa kanila, ngunit hindi niya alam kung paano ito mababayaran. Sinabi ni Ronan na hindi na niya kailangang gawin ito. Ang pangunahing iniisip lang nila ay kung paano ibabalik si Marpes sa kanya. Dahil mukhang napapagod na ang asul na ibon mula sa pagkakadena dito. Kasunod nito ay tinanong siya ni Ronan kung makakayang lumipad ng maayos ni Marpes kung babasagin niya ang kadena sa paa nito. Kinumpirma ito ni Varen, at sinabi kay Ronan na may kahusayan ang ibon, kaya't makakabalik ito sa kanya nang walang kahirap-hirap. Sa isang mabilis na galaw, ginamit ni Ronan ang kanyang espada, at gumawa ng mabilis na atake. Matapos niyang gawin ito ay nawasak na ang kadena sa paa ni Marpes. Tinawag ni Ronan si Marpes na Blue at inutosan na bumalik na ito sa kanyang ama na ngayon nag-aalala na sa kanya. Ganito ang naging perspektiba ng ibon sa kanyang nakita sa pangyayari. Ang mga mata nito'y kumikislap at tila ng aakit, ngunit bago ito makabalik sa kanyang ama, napansin ni Ronan ang isang kakaibang kilos nito. Inilapit ni Marpes ang kanyang puwet sa muka ni Ronan, na nagpagalit sa kanya, kaya tinanong niya si Varen kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag naman ni Varen na nais lamang ni Marpes na pakuhain si Ronan ng isa sa kanyang mga balahibo bago ito tuluyang umalis. Ito ay magiging parang kumpas para sa asul na ibon para magkita silang muli. Matapos makakuha ng balahibo mula sa ibon, ay bumuka na ang mga pakpak nito, at nagsimulang lumipad palayo. Habang lumilipad na ito ay muling nagpasalamat si Varen at nagpaalam, umaasa siya na makabisita sina Ronan at Asel sa kanilang lugar sa hinaharap. Samantala hindi makapaniwala si Ronan sa kanyang mga nakita, dahil masyadong mabilis ang ibon na ito, at sa isang iglap lamang ay nawala na ito. Samantala may napansin naman si Asel, kaya tinanong niya kung ano ang hawak niya. Itinuon naman ni Ronan ang kanyang atensyon sa tinutukoy ni Asel,
at parehong naguguluhan ang dalawang ito sa kanilang nakikita. Nagtataka sila kung ano ang bagay na nasa kamay ni Ronan. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Ronan at Asel sa isang grupo ng mga merchants. Lahat ng tao rito ay abala sa pagkakarga at diskarga ng kanilang mga kalakal na ibebenta sa ibang lugar. Isa sa mga mangangalakal dito ay nag-examine ng isang hiyas. Ang matandang ito ay si Duan Carabel, ang may-ari ng Carabel Merchantry, at handa na siyang magbigay ng 20 ginto para dito, dahil sa kalinisan ng pagkakagawa nito. Maraming bagay pa ang ini-appraise niya, at sinabi ni Ginoong Duan na ang mga ito ay malalaki ang value, kaya sinabi niya na sinuwerte siya ngayong araw na makatagpo sila. Ang kausap niya ay walang iba kundi sina Roman at Asel na nagbebenta ng kanilang nakuha mula sa mga goblin. Masaya rin si Ronan dahil natagpuan niya ang isang tao na nagbibigay ng tamang halaga sa mga natagpuan nilang kayamanan. Dahil bago nito ay ilang mga merchant na din ang kanilang napuntahan, ngunit ang mga ito ay gusto lamang mang-scam sa kanila. Sa kabutihang palad ay natagpuan nila ang tapat na merchant na ito, kaya iniabot ni Ronan ang kanyang kamay kay Ginoong Duan bilang respeto sa isa't isa. Habang ang negosasyon ay papatapos na, inilabas ni Ronan ang isang misteryosong itlog mula sa kanyang bulsa, at ipinakita ito kay Ginoong Duan para ipa-appraise. Ang itlog ay may kulay na parang kahawig ng kalawakan. Sinabi ni Ronan na hindi niya ito ibebenta, at gusto lang niyang malaman kung ano ito. Pagkasabi niya nito ay sinimulan ng suriin ni Ginoong Duan ang itlog. Noong gabing iyon ay iniwan ni Marpes ang itlog na ito. Ang misteryosong itlog na ito ay may kakaiba at malakas na enerhiya na lumalabas dito, at wala siyang ideya kung ano ito. Noong una, ay akala ng dalawa na ito ay tain na iniwan ni Marpes bilang kabayaran sa kanilang kabutihan. Dahil dito ay nagalit si Ronan, at ibinato ito patungo sa isang malaking bato. Pero iba sa kanyang inaasahan, sa halip na mawasak ito, ang bato ang nadurog. Kaya nagulat sina Ronan at Asel, at napagtanto na napakatigas nito. Sa kasalukuyang sitwasyon, patuloy na ini-appraise ng appraiser ang itlog. Si Ronan ay nandoon lang, tahimik na naghihintay, dahil alam niyang maaaring may mas malaking halaga ang itlog na ito, dahil nagmula ito sa isang fantastical na creature. Patuloy na nagko-concentrate si Ginoong Duan sa pag-a-appraise ng itlog, at nagsisimula ng magbigay ng konklusyon batay sa itsura nito. Napuno ng sigla si Ronan, at nasasabik sa magiging resulta, dahil iniisip niya na malalaman na niya kung ano ito, ngunit nasira ang kanyang pag-asa nang sabihin ni Ginoong Duan na ito ay dumi ng kabayo lamang. Itinanggi ito ni Ronan, kaya tumawa ang matanda saka sinabi na wala siyang ideya kung ano ito, dahil kakaiba masyado ang bagay na ito para sa kanya. Inirekomenda niya na lamang kay Ronan na ipa-appraise ito sa isang lugar na may espesyalisasyon sa ganitong mga bagay. Dahil dito, ay mas lalo pang naging curious si Ronan tungkol dito, at naisipang huwag itong ibenta hanggat hindi niya nalalaman kung ano ito. Samantala si Asel ay patuloy na nag-iisip kung ito ba'y matigas na tayo lang talaga. Pagkatapos nito ay tinanong ni Ronan ang matandang lalaki kung mayroon itong ibinibentang libro tungkol sa Philion Academy. Inamin niya na kukuha sila ng Philion Entrance Exam at wala pa silang kaalaman tungkol dito. Natuwa si Ginoong Duan sa impormasyong ito dahil sakto ang pagdating nila. Sinabi niya na ang kanyang anak na babae ay kukuha rin ng entrance exam at sigurado siyang makakatulong ito sa kanilang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang isang babae, at tinanong ang kanyang ama kung ano ang nangyayari, at kung sino ang mga ito. Sa pagkarinig nito, si Ginoong Duan ay nagsabi kay Ronan at Asel na dumating na ang kanyang anak, kaya't agad na lumingon ang dalawa sa kanya. Ang batang babae na ito ay si Maria Carbel, at siya ang nag-iisang anak ng matandang lalaki. Sa kabilang banda nagulat si Ronan nang makita kung sino ito, at napatanong siya sa kanyang sarili kung ito din ba ang Maria na nakilala niya noon sa nakaraan niyang buhay. Ipinakilala ni Ginoong Duan sina Ronan at Asel bilang mga importanteng mga customer na kamakailan lamang ay nakipagtransaksyon sa kanila. Di naman makapaniwala si Maria sa sinabi ng kanyang ama, kaya tinanong niya kung seryoso ba siya. Tinawag pa nga niya sina Ronan bilang mga small babies,
dahil dito ay nagalit ang kanyang ama at sinita ang paraan ng pagsasalita ni Maria. Agad namang humingi ng paumanhin si Ginoong Duan para sa kanyang anak. Sinabi niya na lumaki si Maria sa larangan ng kalakalan, kaya't ganoon ang paraan ng kanyang pananalita. Sinabi naman ni Asel sa matanda na okay lang ang lahat at walang problema doon, ngunit habang nasa gitna pa siya ng pakikipag-usap sa matanda, ay biglang umalis si Ronan. Dumiretso siya sa harap ng babae at tinanong kung siya ba talaga si Maria. Tila naguguluhan naman ang babae sa tanong na ito, kaya tinanong niya ulit ito kung siya ba talaga si Maria, na may middle name na Sen. Kinumpirma naman ito ni Maria na ngayon ay nagtataka kung paano niya ito nalaman. Samantala, tila lalong naguluhan si Ronan nang marinig ang sagot na ito, dahil iniisip niya na ang isang taong kilala niya noon ay kamukhang-kamukha ng babae sa harap niya. Ang tanging pagkakaiba lang ay ang taong kilala niya noon ay may katawan na hindi katulad ni Maria dahil ito ay isang lalaki. Habang naguguluhan pa, nagpasya si Ronan na itanong na lamang ng diretsyo ito kay Maria. Tinanong niya ito kung mayroon din siya sa ibaba. Nang marinig ang tanong ay tiningnan siya ni Maria na tila nalilito kung ano ang ibig niyang sabihin, dahil dito ay diniretso na siya ni Ronan at tinanong kung mayroon ba siyang burat. Sa kabilang banda labis na nagulat si Maria sa tanong na ito at iniisip na ito'y isang kabaliwan. Ngunit ang mukha ni Ronan ay may seryosong anyo pa rin na nangangahulugang hindi siya nagbibiro. Matapos ang ilang sandali, napagtanto ni Maria ang tanong na narinig niya at siya ay napatahimik. Kasunod nito ay sinabi ni Ronan na kahit paano, sa tingin niya ay wala ito ng kanyang hinahanap. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng irritation kay Maria. Patuloy pa ring iniisip ni Ronan ang iba pang posibilidad na maaaring magpatunay na siya ay nagkakamali, ngunit habang ginagawa niya ito ay may isang malabong anyo na papalapit na sa kanya. Ang malabong anyo na ito ay ang kamay ni Maria, na bigla siyang sinampal at sinabihan na tumigil na siya sa kanyang mga tanong. Samantala si Ronan, matapos tamaan ng sampal, ay naalala ang pamilyar na pakiramdam na ito. At ito mismo ang sampal ng kakilala niya sa nakaraan niyang buhay na si Count Maria Sen. Ang taong kanyang kinukwento ay si Count Maria. Nakilala ni Ronan si Maria nang siya ay isang disciplinary soldier pa sa isang lugar na tinatawag na Armarlen, at si Maria ang in charge ng mga supplies. Maganda ang kanilang naging samahan dahil sa madaling pakisamahan si Maria. Dahil dito ay napagtanto ni Ronan noon na si Maria ay isang kahanga-hangang tao. Ang tanging problema lang ay nadidismaya si Maria tuwing napag-uusapan ng mga sundalo ang tungkol sa kanilang mga ari. Napansin din ni Ronan ang ugali ni Maria na nanampal kapag inis na siya. Talagang naintriga si Ronan sa bagay na ito noon, ngunit nawalan na siya ng pagkakataon na tanungin si Maria dahil may nangyari. Namatay si Maria sa digmaan bago makatagpo si Ronan ng kamatayan laban sa mga anghel. Sa kasalukuyang sitwasyon, ngumiti si Ronan dahil natagpuan na niya ang sagot sa kanyang mga tanong tungkol kay Maria. Kaya pala ganoon ang reaksyon ni Maria dahil babae siya. Samantala nang nakita ni Maria na nakangiti pa ito ay mas lalo itong naasar, kaya agad na nagtungo ito sa kanya para turuan siya ng leksyon, ngunit kinutusan lang ito ni Ronan. At nagdulot ito ng malaking bukol sa kanya. Kasunod nito ay sinabi ni Ronan na tumigil na siya dahil pinayagan lamang niya ito na gawin yon sa kanya, dahil alam niyang nagkamali siya noong una, ngunit ngayon ay hindi na siya papayag na atakihin siya ulit. Habang sinasabi pa niya ito ay biglang tinamaan si Ronan ng matindi nitong headbutt, at muling nag-umpisa ang kanilang away. Sa puntong ito ay mukha silang dalawang bata na nag-aaway para sa candy. Samantala hindi makapaniwala sina Asel at Mr. Duan sa kanilang nakikita, kaya napilitan silang lumapit at awatin na sila. Makalipas ang ilang oras ay kalmado na sila, at nasa loob na ng tent. Sa sandaling ito ay hindi makapaniwala si Asel sa kanyang nakikita, nagtataka siya kung paano sila biglang naging magkasundo. Dahil kanina lamang ay parang gusto na nilang patayin ang isa't isa. Ngunit ngayon ay para na silang magkaibagan na matagal na hindi nagkita. Samantala nagtuloy-tuloy pa ang usapan ni Ronan at Maria tungkol sa kanilang mga sandata. May sariling opinyon si Maria kung paano gamitin ang mga ito, nagtataka din siya kung bakit 3 espada ang dala ni Ronan at isang magikwan.
Tinanong din niya kung hindi ba siya nahihirapan dalhin ito. Sinabi naman ni Ronan na barubal siyang gumamit ng mga espada, kaya kailangan niyang magdala ng marami kung sakaling masira ang ginagamit niya. Kasunod nito ay tinanong ni Ronan kung alin sa tatlong espada ang pinakamaganda. Sinabi naman ni Maria na ang Black Iron Sword ang pinakamahusay. Sinabi din niyang mas matibay ito, at hinahanap ng mga kilalang knights ang ganitong klase. Kasunod nito ay sinabi din niya na bagamat hindi niya alam kung paano siya gumamit ng espada, ay sa tingin naman niya ay hindi ito basta-basta masisira. Pagkarinig sa paliwanag na ito, napagtanto ni Ronan na itong Black Iron Sword na ito mismo, ang paborito niyang sandata noong sundalo pa siya. Samantala binanggit ni Maria na ang wand na dala niya ay may magandang magic stone na naka-embed dito, kaya't sinabi niya na masasayang lang ito kung mananatili ito sa kanya. Kasunod nito ay itinuon naman niya ang kanyang pansin kay Asel. Tinanong niya kung siya ang rare mage na kinukwento ni Ronan, kinumpirma naman ito ni Asel. Tinanong ni Maria kung anong klaseng magic ang kaya niyang gamitin, at sinabi naman niya na telekinesis magic. Nang marinig ito ay nagulat si Maria, dahil alam niyang bihirang klase ang magic na ito para sa lahat ng mga mage. Kaya sinabi niya na madali lang para kay Asel ang makakuha ng scholarship, dahil dito, natuwa naman si Asel sa papuring ito. Pagkatapos nito ay tinanong naman niya si Ronan kung ano ang plano niyang ipakitang teknik sa mga hurado sa oras ng practical exam na maaaring magbigay ng interes sa kanila. Wala talagang alam si Ronan na may ganitong klaseng requirement. Sinabi ni Maria na ito ay bahagi ng pagpapakita ng mga aplikante ng kanilang mga kakayahan sa mga propesor sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang mga teknik. Binigyang diin din niya na kahit hindi siya pumasa sa theory exam, ay makakapasa pa rin siya, basta mahusay ang ipinakita niya sa practical exam. Dagdag pa niya, kung hindi kayang patunayan ng aplikante ang kanilang halaga sa mga propesor, ay mas mabuti pang kalimutan na lang nito ang akademya. Napansin ni Ronan na lalong naging komplikado ang mga bagay sa kanyang isipan. Dahil para sa kanya, sapat na para sa isang swordsman na maging mahusay sa paggamit ng espada. Pagkatapos ay nag-usap sila tungkol sa mga karaniwang demonstrasyon na pinapakita sa praktikal na pagsusulit. Sinabi naman ni Maria na karaniwang ipinapakita ng mga aplikante ang mga secret technique ng kanilang pamilya. Ngunit sinabi din ni Maria na karamihan sa mga aplikante ay pinapakita ang kanilang personal na mana fighting techniques. Naputol ni Ronan ang kanyang pagsasalita at tinanong ang tungkol sa mana, at kung ang mga aplikante ba na gumagamit ng espada sa ganoong edad ay gumagamit na din ng mana, kahit na hindi mage ang mga ito. Nalito naman ang babae sa tanong na ito ni Ronan. Sinabi niya na kung gusto niyang maging estudyante sa Philion Academy, ay dapat marunong siyang gumamit ng mana. Dahil ang mana na ito ay magagamit niya sa kanyang mga laban, kaya ito basic na requirements para makapasok sa akademya. Tila natulala naman ang ating pangunahing tauhan, habang nakikinig sa sinasabi ni Maria, wala siyang kaalaman sa basic na requirement na ito para sa entrance exam. Samantala nang makita ang reaksyon na ito ni Ronan, napagtanto ni Maria na hindi pa nagagawang masense ni Ronan ang kanyang sariling mana. Ngunit sinabi ni Ronan na ito ay halos pareho lamang sa paggamit ng aura. Lalo namang nagulat si Maria sa konklusyon na ito ni Ronan. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi siya makapaniwala na sinasabi ito ng taong gustong pumasok sa akademya. Sinabi naman ni Ronan na masyado siyang nag-overreact sa ganitong mga bagay. Sa sandaling ito ay tumayo na si Maria, at inaya si Ronan sa labas. Nagulat naman si Ronan sa aksyon niyang ito, kaya tinanong ito sa binabalak niya. Hindi naman sumagot si Maria, sa halip ay hiniram niya ang dalawang maikliang espada sa mesa, dahil iniwan niya ang kanyang espada sa panday. Tila naiinis naman si Ronan, dahil maaaring masira ni Maria ang kanyang mga espada, ngunit sinabi ni Maria na matatapos na ang laban nila bago pa mangyari iyon. Binigyan rin siya ni Maria ng garantiya na 3 beses ang ibabayad niya kung sakaling masira niya ang mga espada. Napabuntong hininga na lang si Ronan dahil batid niyang wala na siyang magagawa tungkol dito. Kasunod nito ay sinabi ni Maria kay Ronan na tigilan na nito ang pagsasalita at sumunod na sa kanya. Dahil plano niyang bigyan siya ng espesyal na pagsasanay. Sa mundong ito, ang mana ang pinagmumulan ng lakas ng kalikasan. At gaya ng hangin, matatagpuan ito sa buong mundo,
ngunit hindi ibig sabihin na lahat ay may kakayahan gamitin ito. Ang mana ay maaari lamang gamitin kung ang isang tao ay magagawang makita at maramdaman ang sarili niyang mana at magagawang gamitin ang mana sense. Para marating ito, kailangang dumaan sa matindi at mahabang pagsasanay, innate talent at iba pa. Marami pang personal na mga rason ang kailangan. Karaniwan, 1 taon bago marating ito ng isang tao. Ang mga taong nakapag-master ng prosesong ito sa murang edad, gamit ang sarili nilang mana technique, ay karaniwang nag-a-apply sa loob ng Philian Academy. Ang mga pangunahing impormasyong ito ay ngayon ay itinuturo na sa ating pangunahing tauhan. Sinabi ni Maria na dapat nang kalimutan ni Ronan ang pagnanais na pumasok sa Philian kung hindi niya maipaliwanag kahit ang pagkakaiba ng mana at aura. Sa sandaling ito silang dalawa ay nasa labas na, at nakahanda na sa kanilang sparring, isinaad ni Maria na ang aura ay isang uri ng mana, ngunit malayo pa rin ang pagkakaiba ng dalawa, gaya ng langit at lupa. Nang marinig ito ay tinanong ni Ronan kung ganun ba talaga kalaki ang pagkakaiba ng dalawa. Pinaliwanag naman ni Maria na kahit ang mga henyo ay kailangang magsanay ng hanggang 10 taon, at saka pa lamang maaaring makuha, matapos ang porsigidong pagsusumikap ang tinatawag na aura. Sa puntong ito ay tinanong niya kay Roman kung naiintindihan niya na kahit konti ang kanyang sinasabi. Ngunit sa perspektiba ni Ronan, ay madami na siyang nakatagpong ganitong mga tao noong kanyang nakaraang buhay na nagsasabing sila ay mga gumagamit ng aura at ng kakaibang kapangyarihan. Naalala niya na ang mga kalaban na ito ay talagang nakakainis, ngunit kasabay nito ay kahanga-hanga. Subalit, hindi pa rin sapat ang kanilang mga kapangyarihan at aura, dahil silang lahat ay namatay din sa kanyang espada. Muling bumalik ang atensyon niya sa kasalukuyang sitwasyon nang sabihin ni Maria na dapat na silang magsimula sa kanilang pagsasanay. Sinabi niya na mas mabilis siyang matututo kung gagamitin niya ang kanyang katawan kaysa sa kanyang utak. Hindi ito masyadong binigyan ng pansin ni Ronan dahil iniisip niya na bata lang si Maria. Ngunit biglang nagulat si Ronan nang mapansin niyang malapit na si Maria. Ang bilis nito ay labis na kakaiba at nanlaki ang kanyang mata nang ma-realize niya ang nangyayari. Sa kabutihang palad ay nasalag niya ang ataking ito ni Maria, bagamat malinaw na nasa disadvantage siya sa sagupaang ito, ay nanatiling kalmado siya at sa sandali ding iyon ay napansin niyang puno ng determinasyon ang mukha ni Maria. Kasunod nito ay nagsimula na ang palitan nila ng kanilang kasanayan sa espadahan, halos magkatulad ang kanilang galing. Hindi inaasahan ni Ronan na may ganitong lakas si Maria sa kanyang murang edad. At bihasa din siya sa paggamit ng dual swords. Sa mga oras na ito ay iniisip niya kung ito na ba ang sinasabi niya kanina na mana combat technique. Ang problema lang ay hindi talaga niya masense o makita ang mana. Samantala sa perspektiba ni Maria, ay na-shock na siya sa pinapakita ni Ronan. Ang kanyang orihinal na layunin ay tapusin agad ang laban sa isang atake lamang, upang maipakita niya sa kanya ang kapangyarihan ng mana, upang sa gayon ay sumuko na siya sa pagkuha ng exam. Iniisip niya na mas mainam na ito kaysa pumunta, at mapahiya lamang siya pagdating sa lugar ng pagsusulit. Hindi niya nais na maranasan nito ang uri ng panghihinayang sa pagsabak sa entrance exam, ngunit iba sa kanyang inaasahan ay natatalo na siya sa kanilang sagupaan. Hindi niya inaasahan na may ganitong lakas ang isang taong hindi man lang makakaramdam ng mana. Nagtataka pa rin siya kung ano ang nangyayari, pero bigla na lang tinanong siya ni Ronan kung ano ang iniisip niya sa gitna ng kanilang laban. Kasabay nito, ay inatake ni Ronan ang kanyang espada na nagresulta ng pagtalsik nito. Kasunod nito taglay ang isang masamang tingin sa kanyang mukha. Plinano na ni Ronan na tapusin na ang laban. Ngunit bago niya pakawalan ang atake, ay binalaan pa niya si Maria na umiwas sa atake, at huwag nang subukan pang harapin ito. Dahil sa babalang ito ay naging maingat si Maria, at umiwas sa atake. Halos muntik na siyang magtamo ng matinding pinsala mula sa ataking ito. Kasunod nito ay ngumiti siya, at sinabi na ang atake ni Ronan ay maaaring naging totoong problema para sa kanya. Sa oras na yon, napagtanto niya na si Ronan ay hindi isang ordinaryong bata lamang. Binalik din naman ni Ronan ang kanyang papuri, at sinabi ang parehong bagay kay Maria. Dagdag pa sinabi din ni Ronan na bukod sa magaling siya sa paggamit ng mana,
ay magaling din siya sa paggamit ng kanyang espada. Pero sinabi din niya na ang problema niya ay siya'y medyo nahihirapan pa rin sa paghahanap ng sarili niyang balance. Ngunit kung maayos niya ito ay malaki ang ma-improve ng kanyang mga kakayahan. Pagkasabi niya nito ay gusto na sanang umalis ni Ronan, ngunit pinigilan siya ni Maria at tinatanong kung saan siya pupunta. Kasunod nito ay ipinagpatuloy pa niya ang pagsigaw na hindi pa tapos ang kanilang laban, ngunit wala ng interes si Ronan. Sa halip ay sinabi niya na dapat tuparin niya ang pinangako niya may kinalaman sa kanyang mga espada, na kung masisira ito ay babayaran niya ito ng triple. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, ay nagsimulang magkaroon ng mga crack ang espada ni Maria, hanggang sa tuluyan na itong mabasag, na parang isang babasaging espada. Natulala siya nang makita ito, tinanong niya si Ronan kung kailan nangyari ito sa kanyang espada. Ngunit sa halip na sagutin ito ni Ronan, ay nagpaalala lamang siya sa kanyang pangako, at dapat ihanda niya na ang kanyang pambayad. Gusto pa sanang magreklamo ng babae, pero sa sandaling ito ay kinalabit siya ni Asel, at sinabi ni Asel na maganda ang ipinakita niyang laban. Kitang-kita sa mukha ni Asel, na alam niya ang nararamdaman ni Maria sa sandaling iyon. Kasunod nito ay sumigaw si Ronan kay Asel, na oras na para magpahinga sila, agad naman itong lumapit sa kanya. Naiwan si Maria na nag-iisa at tulala pa sa mga naganap, habang pinagmamasdan niya ang dalawa na umalis ay napatanong siya kung anong klaseng tao ang kanyang nakalaban. Kinabukasan, bumalik sina Ronan at Asel sa lugar ng mga merchant, upang kunin ang ipinangako ni Maria na bayad sa kanyang espada. Ngunit habang kinukuha niya ito, napansin ni Ronan na may kakaiba, tinanong niya si Maria kung ano ang nasa harap niya. Lumilitaw na bukod sa bayad sa espada na ipinangako niya, binigay din ni Maria ang ilang libro niya na kakailanganin nila para sa pagsusulit sa Philian Academy. Lahat ng ito ay mga buod na sinulat ni Maria habang siya ay nag-aaral. Sinabi niya na talagang kailangan ito para sa pagsusulit dahil isang buwan na lang ang nalalabi. Samantala kumikinang ang mga mata ni Asel habang pinagmamasdan ang mga librong ito. Pero tinanong pa rin ni Ronan si Maria kung bakit niya ito ginagawa. Kasunod nito ay inilabas niya ang kanyang espada, at binalaan pa niya ito na baka sinusubukan niya silang gulangan. Subalit, sinubukan ni Maria na pakalmahin siya, at sinabi na nagustuhan niya lamang sila, at nais niyang makapasok silang magkakasama sa akademya. Dagdag pa niya, libre lahat ng idinagdag niyang ito. Sa sandaling marinig ni Ronan na libre ang lahat ng ito ay nawala na ang kanyang pagdududa. Gusto sana ni Maria na siya mismo ang magturo sa kanila, pero hindi niya ito magawa dahil sa kanyang buhay na mangangalakal. Kaya tinapik na lang niya ng kanyang kamao si Ronan, at sinabing mag-aral silang mabuti ng mag-isa. Pinaalalahanan pa niya si Ronan, na hindi sila mapapatawad kung babagsak sila sa pagsusulit. Ngumiti naman si Ronan, at sinabi na hindi na niya kailangang gawin ito, at dapat ay mag-focus ito sa sarili niya. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis na si Maria sakay ng isang karwahe. Habang papalayo na sila, ay sinabihan niya sina Ronan at Asel na magkita na lang sila sa Imperial Capital para sa pagsusulit. Kinaway din ni Asel ang kanyang kamay, at nagpapaalam din sa kanya. Habang lahat ng ito ay nangyayari, naliligaw ang isipan ni Ronan. Iniisip niya na kailangan niyang sanayin ang kanyang mahinang katawan, at kasabay nito ay kailangan din niyang mag-aral. Bagay na hindi niya ginawa sa kanyang naunang buhay, ngunit hindi ito masama sa pakiramdam. Dito na nagsisimula ang kanyang bagong kapalaran pagkatapos bumalik sa kanyang tahanan. Ang mga araw ni Ronan ay naging tulad pa rin ng dati, ngunit may kaunting kaibahan, kasama na niya ngayon palagi ang kanyang kapatid na si Errol tuwing kainan. Kumakain siya sa bawat kainan hanggang sa mabundat siya. At dahil sa dami ng calories na naipon niya sa kanyang pagkain, ay naghunting siya ng mga halimaw sa paligid ng kanilang village. Ang paraang ito ay talagang naging kapaki-pakinabang dahil ito ay nagdagdag ng kanyang stamina at adaptability ng kanyang katawan. Napatunayan ni Ronan na malayo na ang kanyang narating mula nang bumalik siya sa nakaraan. Ito din ang dahilan kung bakit nawala ang mga halimaw sa paligid ng nayon, na tila ba sila'y na-extinct na, matapos ang kanyang paulit-ulit na paghahunting sa lugar. Ginugol din niya ang kanyang natitirang oras sa pag-aaral. Ito'y isang bagay na hindi niya kailanman naisip na gagawin niya noong siya ay isang simpleng sundalo pa lamang.
Sa ngayon, hindi pa rin siya sigurado kung ito'y magiging sulit, ngunit ipinangako niyang gagawin ang kanyang makakaya. Isang buwan ang lumipas, at narating na niya ang lugar ng pagsusulit. Ang kahangahangang lugar na ito ay tinatawag na Imperial Capital Balon, at ang pinakamahusay na institusyon sa buong imperyo ay itinayo sa sentro ng lungsod, ang maliit na syudad ng White Tower. Makikita si Asel na nakatayo sa harap ng malaking gusali, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, tila ba panaginip lamang ito. Ngayon ang araw na makakapasok sila sa loob ng Filian Academy. Nai-amaze pa rin siya sa tanawin, nakumpirma niya ang mga narinig niya na ito ay isang obra ng sining. Habang natutuwa pa siya, biglang naputol ang kanyang daydreaming. Ito'y si Ronan, na kanyang kaibigan. Sinabihan niya si Asel na tigilan na ang pagpapakita na siya'y probinsyano at pumasok na lamang, dahil baka mahuli pa siya sa pagsusulit. Natuwa naman si Asel sa pagkakita sa pamilyar na mukha, ngunit kasabay nito ay napansin niyang may iba itong anyo at aura ngayon. Sa loob lamang ng isang buwan, ay mas lumaki ang katawan ng pangunahing tauhan natin. Medyo nagsawa na si Ronan sa pakikinig sa papuri na ito, at binalaan si Asel na tigilan na ang pagsasalita ng mga walang kwentang bagay, at magpatuloy na lang sa paglalakad. Habang papasok si Ronan sa akademya, naalala niya ang isang tao mula sa kanyang nakaraan, at naisip na marahil ay narito rin ito ngayon. Ang iniisip niya ay ang Sword Saint na nagngangalang Shulipen, kinakatawan niya ang sikat na swordsmanship clan na Grangsha. Isa siyang henyong swordsman, at kinikilala sa buong imperyo bilang ang pinakamalakas. Iniisip ni Ronan na dahil pareho silang edad, ay maaaring makita niya ito rito, ngunit dahil hindi rin siya sigurado, iiwan na lamang niya ito sa kapalaran. Samantala habang nasa gitna ng kanyang pag-iisip, ay tinawag ni Asel ang kanyang pansin, at tinanong kung dala ni Ronan ang bagay na iyon. Ang tinutukoy ni Asel ay ang balahibo na kinuha noon ni Ronan mula sa ibon na kanilang iniligtas. Ito raw ay makakatulong sa kanila para mahanap ang may-ari ng ibon. Dahil sa paalalang ito ay inilabas na ito ni Ronan, at naisip na sila muna ay makikipagkita muna sa may-ari ng ibon bago pumunta sa lugar ng pagsusulit. Sa sandaling ito ay napansin ni Ronan na ang balahibo ay nakaturo pataas, at iyon ay nangangahulugan ng isang bagay, ang kanilang dapat makita ay nasa tuktok ng gusali. Sa mga oras na yon, sa itaas na palapag ng gusali, ay may isang tao na nagrereklamo sa kanyang trabaho bilang isang propesor. Ang taong ito ay may daladalang ibon na nakalapag sa kanyang balikat. Nagsimula rin itong umawit, na tila pinalalakas ang loob ng kanyang amo. Sa sandaling ito ay tila nagkaroon ng bagong sigla ang may-ari nito, at sinabi na gagawin niya ang kanyang buong makakaya, sa gayon ay mabayaran niya ang utang na loob niya sa grupo ni Ronan. Ang may-ari ng ibon ay si Veren Fanaser, na isang Werlion, at isa ding propesor ng Filian Zoology. Kasalukuyang bubuksan ni Varen ang bintana para magkaroon ng sariwang hangin sa kanyang kwarto, ngunit sa sandaling buksan niya ito, ay bumulaga sa kanya ang mukha ni Ronan at sinabi na kakatok pa lang siya ay bumukas na ang bintana. Ang eksenang ito ay malinaw na nagdulot ng labis na pagkagulat sa propesor at sa ibon, ngunit napansin din ni Ronan na ang beastman na ito ang may-ari kay Bluey. Ngunit dahil ito ay isang hindi inaasahan na paraan ng pagtatagpo, narinig ang sigaw ng isang propesor at ng ibon sa buong akademya. To be continued sa Part 6. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood.